Okay, good evening sa inyo lahat, no? Welcome sa ating day, is it day 7, no? Day 7 of our, wait a minute, double check ko. I know day 7 na tayo. Tama ba? Day 7? Day 6 pala, sorry. It's day 6 of our batch 22 Legendary Master Class. Okay? So, topic for tonight is the continuation ng ating Shopee ads and then yung paggamit ng upselling and cross-selling. So kapag gumagana na yung ads natin sa Shopee. So later, makikita nyo kung papaano how to increase the basket size or how to increase the order value. And then last sessions ay yung pinag-usapan natin is yung low cost marketing strategy. So sa low cost marketing strategy, so aside from magdidepend tayo doon sa ads as our main source of traffic, so kailangan suportahan natin siya ng ibang sources of traffic. Okay? So yung traffic, actually no sa traffic, meron niyang apat na sources. So we have four sources of traffic. To generate product page view. So number one, so yung unang sources of traffic, ito yung tinatawag na actually ito na nandito na siya eh. Ito yung number one, yung platform, ay hindi, ganyan ko na lang. Paano kayo lalagay? Dito na lang. Hiwalay ko na lang. So first we have the platform initiated traffic. Okay, which is ang tawag sa kanya, organic traffic. So dito pumapasok yung mga yung low cost marketing such as ito na, yung pagbabump, yung search page visibility ninyo. So that is the platform initiated traffic. Baguhin ko nga, gawin ko tong 1 and then ito yung gawin kong A. Okay. Yan. So, we have the search page visibility. Yung sa bump, natutunan ninyo kung paano mag-auto boost by the use of the big seller or other third-party website kung saan binuboost kayo doon sa organic result ng latest page doon sa search page mismo. Pang letter B, yung search page visibility kung saan doon tayo nagkakaroon ng free traffic kapag nagkaroon tayo ng mga relevant keywords from our product title na sinearch doon sa search page. So that is the free traffic. So isa pa sa mga initiated traffic ay yung pagsali sa mga product campaigns. So ito po yun, yung product campaigns. So when you join the product campaigns, ay bibigyan kayo ng additional traffic ulit doon. So another free traffic is the Shopee video content. Okay? Yung Shopee video content. And then Shopee Live hindi yan yung Shopee Live, yes, kasama yan sa Shopee video content. So that is na letter E. Featured voucher campaigns, that is also part of the free traffic na pwede ninyong gawin. But the affiliate marketing solution is not part of the free traffic kasi may bayad po yon. That is a pay per sale na tinatawag. So again no, ipakita ko ulit sa inyo. So ito yung mga unang sources of traffic natin. We have the platform initiated traffic which is the organic traffic. Pag sinabing organic traffic, it is a free traffic.
So these are the free way or the free tools na pwede nyong gamitin para kayo ay magkaroon ng free traffic sa product ninyo without paying sa ads po. So kinakailangan ay suportahan nyo yung product nyo ng ganitong mga free traffic. Okay? So number 2, alisin ko nga muna to para hindi magulo. So number 2, pagkatapos ng platform-initiated traffic, meron tayong tinatawag na seller-initiated traffic. Or ang tawag sa kanya is paid traffic. So dyan pumapasok yung ads, yung Shopee ads. So product that includes the product keyword, shop ads, discovery. So there you go. And then we also have the meta ads from Shopee. Okay? So mamaya dadaanan natin yung yung live ads and then yung product ads. Pero yung ipapakita ko na lang is the simplest way on how to set up your ads. Pero if you know how to set up the manual keyword ads doon sa product ads, so it's almost the same. Okay? So nagba-base na lang yan kung ano ang magiging objective mo kapag ikaw ay nag-ads. For meta ads naman, hindi ko siya nire-recommend kasi kung magme-meta ads po kayo, ay dun ka na lang sa Facebook. Kasi pag sa Facebook, at least you have the actual metrics and then mas madali yung targeting mo. Darating tayo dyan with Coach Lloyd pag nandyan na po tayo sa basic Facebook ads and sana mapagbigyan niya tayo. Okay? So another paid traffic na pwede ninyong gawin is the Shopee affiliate. Shopee affiliate marketing solution. So kung saan ang tawag dito is a pay per sale. Yung Shopee ads, ang tawag sa kanya pay per click. Sana na nasusundan nyo ako or lalo nyo pong naiintindihan itong mga bagay na ito. So sa mga kapapasok lang, ang itinuturo ko po ngayon yung 4 na sources of traffic para naiintindihan ninyo kung saan pwede kunin yung visibility ng product ninyo. So we have the Shopee ads, we have the Shopee affiliate marketing solution. Okay, number 3, we have what we call the social media marketing. So sa social media marketing, dyan pumapasok yung paggamit ng, ang gulo na ng format ko. Yan. Dyan pumapasok yung FB Reels, static posts, mga profile posts, andyan yung group, FB groups, di lang naman sa Facebook, IG posts, we also have the TikTok video, FB groups, FB marketplace, so and so forth. So ito yung pangatlo na another sources of traffic natin, which is outside the platform. Okay? So and then number 4 ay yung tinatawag na external paid ads. So sa paid ads, dyan pumapasok yung Facebook ads, and IG ads, TikTok ads. Okay? TikTok ads, Facebook ads. I think ito na yata yung Google ads, yan. So there you go, yung mga external paid ads na tinatawag.
I forgot to include dito sa social media marketing, we also have the YouTube shop. YouTube, ano bang tawag doon? Wait a minute, hanapin ko. Yung actual na ano niya, na actual na pangalan niya. Ayun. YouTube Shopping Affiliate Program. Okay, wherein gagawa kayo, meron pa nga nakalimutan ko, YouTube video, YouTube content. Wait a minute isa-isahin ko siya mamaya. So yan. So sa social media marketing, pwede kayong gumawa ng Facebook Reels ninyo. Lahat ba nakakapanood ng isang Facebook Reels? Lahat po ba? Pwede ko matanong. Ay, wala yata nakikinig sa akin. May audience ba ako? May audience? So siguro naman no, sa Facebook Reels, madalas nakakakita kayo doon na indirectly, akala lang natin it is just a video content. Pero at the end, 'di ba, parang may mga offers kayong matatanggap or may mga offers kayong mababasa. Or minsan hindi siya mag-o-offer indirectly but mapupush ka na magtanong kung ano yung ibinebenta or parang you're going to ask the content creator kung saan niya nabili, parang ganon. So yun po yun, yung tinatawag na paggamit ng Facebook Reels. So it's all about creating a content about your product. So how useful the product. So kailangan lang maging creative kayo. And then at the end, pwedeng hingin nila yung shop link mo. So para ipuntahan nila or bisitahin kung saan nila nabili yung product. So isa yan sa dapat pwede ninyong gawin para magkaroon ng awareness ang mga tao, especially outside the platform, dun sa product na binibenta, lalo na kung if you are a brand owner. Okay, so yun yung kagandahan kapag brand owner ka, mas nakikilala ang product, mas lalo nakikilala yung product kapag ito ay pinopost natin or pinapakilala natin by the use of a content creation. So maraming mga nag-boom dyan na mga CEO because of content creation para ma-promote yung kanilang mga product. Okay? So andyan din yung pag-create ng mga IG posts, yung TikTok video, Facebook Reels and TikTok video, pareho lang po yan. And then if you have a TikTok shop, pwede mo rin gamitin yung TikTok video na yun to promote your product also. When you say static post, ito yung mga picture lang. Picture and then gagawan mo ng short content, short copywriting para lang to give story about it. So, pag na-engage mo yung mga reader mo doon, so doon nagsisimula yung pag-follow sa'yo, doon nagsisimula yung pag-create ng pagkakaroon ng isang community building, and then nagkakaroon ka na ng followers. So, nagiging madali na lang yung pagbebenta mo ng produkto mo. So, ganun din sa profile post. So, for example, magpo-post ka ng anything about yung item. Iwasan nyo lang po yung pagpo-post ng yung direkta nyong pinopost yung product ninyo. So, ano ibig sabihin nun? Yung kinokopya nyo lang yung product link and then ipinopost nyo sa Facebook or any social media account ninyo. So, wag nyo pong gagawin yon kasi hindi nila papansinin yon. So, kinakailangan when you post a content, whether it is a video or a static post or a picture, siguraduhin ninyo ito ay mag-a-attract or makakapag-create ng attention doon sa pinopost po ninyo. Okay? Kasi pag ganun po, it's either na mag-trend yung post or it's either kasi actually no, yung pagpo-post nyo po sa mga bawat sa mga bawat social media ninyo, even sa pagsali sa mga Facebook groups, yung sarili nyo po mismo as your profile, okay? Serve as an entry points. Nagse-serve siya as an entry points para ma-discover niya kung ano ba yung product mo, ano yung whereabouts mo.
So that is the purpose of posting. Posting and pagko-comment po. Okay? So, kasi doon ka nila madi-discover. So, kunyari, nabasa ka nila, nag-comment ka sa isang Facebook group, and then nagme-make sense ka, or let's say meron kang nahihit na sympathy or anything, basta nakakakuha ka ng affirmation from the reader. So, nagkakaroon sila ng interest doon sa sinasabi mo. Plus, they going to click your profile at nung nandoon yung mga products mo sa profile mo rin, andun yung mga story din ng mga products mo, mas madali din nila, magiging entry point siya, papunta doon sa shop din ninyo. Or even they going to may message you directly. Yun ang purpose ng pag-post and pag-comment. Okay? Pero kung magpo-post ka lang once a week, so yung algorithm mo, especially your algorithm to your followers or even to your friends ay mawawala unti-unti. Mapapansin nyo, 'di ba, may mga friends kayo bihira nyo nang makita. Pero friend pa rin kayo. May ganun ba? May ganon? May naka-experience ba ng ganon? Hello? Na-experience nyo na po ba na may mga friends kayo sa Facebook na hindi nyo na nakikita yung post nila, pero friends pa rin kayo? Okay, now, the question there, bakit hindi mo na nakikita yung mga post nila? Kasi hindi ka na visible sa kanila sa posting mo at wala na kayong interaction sa isa't isa. So, ganito po ang dapat nyong gawin to keep ma-maintain nyo yung algorithm nyo sa labas at loob. So, you have to continue sa pagko-comment at sa pagpo-post po. In that way, pag lagi ka nilang nakikita, yung algorithm ho, ang ipapakita din sa kanila ay ikaw palagi. So, let's say, pagkaroon din kayo ng interaction, pwede mo ding makita sila. Parang ganon yung mangyayari. So, yun po ang purpose. That's why you need to post your product. But, do not post it directly as a shop link. Gagawan nyo po ng storya yung produkto ninyo. So, pag-isipan nyo po, gumawa kayo ng script, gumawa kayo ng story play. Story play ba ang tawag doon? O basta ganon, parang story play yata ang tawag doon. Yung meron kang susundan kung ano yung magiging takbo ng isang content mo or video mo. So kung hindi kayo sanay sa ganito, okay lang, pwede ka naman mag-static post, pwede ka naman mag-create ng mga still photos and then gagawa nyo po ng content. So pag ito ay nagte-trend or let's say ito ay ang kagandahan pa niya kapag lagi may nagko-comment, lagi may nagre-react, nagtatagal po yung algorithm nun. Nagtatagal yun doon sa profile ninyo or doon sa feed, sa public page or sa feed sa feed ng ng mga users. So the more that you become ikaw ay maging visible. Actually no, pagdating sa social media marketing, hindi dapat product ang visible doon. Ang visible dapat sa social media marketing ay kayo mismo. I have this ewan ko kung present siya ngayon. I have this student also sa masterclass natin. Lagi ko siya nakikita lagi ko siya napapanood sa Facebook Reels, lagi ko napapanood yung post niya sa Facebook. Si Totoy Gawa ata. I don't know if he's present right here. So, almost every day, lagi siya nagpo-post, pero hindi siya directly nagpo-post about the product. Ang product niya, I think, is more on mga computer sets, mga ganon. And then, ayun lang, parang kinukwento niya lang, may dumating na mga bagong stocks, and yet, nagkikreate siya ng trend at the same time, napapanood. It doesn't matter if it is 200, 300 views. Hindi yun importante, kasi, ang mahalaga doon, meron ka nang natanim. May natanim ka sa social media na sooner, malay mo ay biglang mag-trend or sooner it will become your gateway or your entry points from other networks ba or other target market na pumasok doon sa product ninyo. So tandaan nyo po,
pagdating sa social media marketing, it's not all about posting your product. Kinakailangan kayo ang visible. So, for example, sumasali kayo sa mga Facebook group. So, sasali kayo sa Facebook group because hindi dahil para magbenta. Because you want to share something sa something that can help them. For example, no, bilisan anuin ko na lang. So, kunyari, nagbebenta ka ng mga home improvement products. Saan kayo mga groups dapat sasali? Ano sa tingin nyo? Pwede ko ba kayong tanungin? Saang groups dapat sumali kapag mga home improvement products ang binebenta po ninyo? Okay, pwede kayo sumali sa home bodies. What else? Home bodies lang ba ang meron? Walang nag-i-enter ako. Mawawalan tayo ng algorithm na ito. Walang magsasuggest. Ano pa mga home improvement groups? Furniture, yung mga place na mga buy and sell, halimbawa QC Manila, yes, pwede rin po yun. Let's say for example, sige, given na home bodies, di ba? So, a lot of mga mga budol, meron mga budol items doon na mga pampaganda ng bahay. So, all you need to do is just to create a story about the product, but do not sell it directly. So, mababasa nyo din minsan, parang usisimulan nila ng problema. Sabihin nila, lagi na lang, for example, no, lagi na lang, parang, parang napakamahal ng pagre-repaint ng wall, di ba? So, naisip ko na palitan ko na lang yung wall ng wallpaper, and then ito na yung naging itsura niya. So, example, you're selling a vinyl tiles or a vinyl wallpaper. So, pag nakita nila, so sis, saan mo binili yung yung wallpaper mo? Ang ganda ng wallpaper mo, parang totoo, 'di ba? Parang ganon. So nakakuha ka ng interest. So pag may mga nag-comment, kapag may nagtanong, so sabihin mo na lang, huwag ka magpi-PM send. So sabihin mo na lang, search nyo lang po sa Shopee. Pwedeng indirect, pwede mong i-PM directly doon sa shop link. Para yung nga lang talo kayo pag pinost. So strategy nyo po 'yon. As long as napakilala nyo yung product. Kunyari nasa nasa animal lover kayo, nasa dog and cats kayo, you're selling cat food or cat treats, 'di ba? So do not sell directly the item on that group, 'di ba? Kunyari sasabihin mo, "Oh, bumili ka ng barley, bumili ka ng ganito." Wag kayong gagawa ng ganon. Sasabihin mo, nakakatulong, nakakagamot ng cancer, hindi nila papansinin yun. But if you create a story, the miracle wonders of this item, for example, it is a barley grass, di ba? Actually, you do not need to mention the item eh. Sabihin mo na lang, may ininom lang siyang ganito, ganon. So just be creative in creating a content. In that way, pag nagka-interest, doon ka nagkakaroon ng market. And that is a free traffic, to be honest. Free traffic po yun. Okay? And then you can also post your items sa Facebook Marketplace. So pag nagkaroon sila ng interest, send the shop link. So hindi mo na problema kung wala siyang shop or wala siyang app or wala, as long as naibigay mo yung shop link. But if you still have, kung gusto mong mag-extra mile, to assist dun sa nag-inquire na paano mag-check out talaga, nasa inyo yan. If you want to go for an extra mile. Now we have the YouTube content also. So a lot of YouTube creators ang gumagawa ng content about products. Yung mga unboxing, yung mga nag before and after. And then, yung mga nagtetest ng items, ano ba tawag doon? Yung mga nagde-demo ng mga products sa YouTube, and then they will ask you saan binili, and then lalagay mo ngayon sa description link yung product mo. Okay? So, what else? Yung iba naman, hindi kumbaga indirect silang nagke-create ng content. So,
Isa dyan, if you nanonood kayo kay B. Cortez, anong ginagawa ni B. Cortez? Sabi niya, napapansin nyo ba, habang naglalakad ako, hindi pa rin ako parang hulas. I don't know what is the meaning of hulas, but I think as far as I understand the word hulas, ay parang hindi ka haggard. And then hindi daw siya nangingitim. And then at the end sinabi niya, kasi gumagamit ako ng item na ito. Yung pala product niya yon. So that is an indirect way of showcasing the product by creating a content, 'di ba? Another example, naglalakad sila. May napanood ako isang content creator, nasa travel and travel content sila. Sabi niya sobrang init sa Pilipinas, buti na lang may hawak siya na ang tawag sa electric pan na 'yon? Jisoo Life ba yon? Sabi niya, meron siyang Jisoo Life. And if you're interested to have one, so nilagay niya daw sa description yung Jisoo Life na yon. Ngayon, hindi na kailangan maglagay ng link sa description. Meron tinatawag na YouTube Shopping Affiliate Program kung saan you are you are ano ba yun? You can add the product link doon mismo sa pag-upload ng video. To be honest, I'm not yet too familiar about the YouTube Shopping Affiliate Program, pero na-encounter ko na siya doon sa isang in-upload kong video, and then kasama na siya doon sa option kung anong product link or anong shop link yung ilalagay mo doon. Pero hindi ko muna pinansin. But it's up for you to discover. Meron yan na tinatawag na YouTube Shopping Affiliate Program. So habang nagpe-play yung video, sa ilalim nakalagay shop. Wait a minute, sige. Maghanap ako ng example para makarelate kayo doon. Wait lang po . Ayan. Example dito. Pag mag-upload ka ng isang content. So dito, pag nag-upload ka ng isang content, may nakalagay na dyan products. So i-click mo yan. And then mag-a-add ka dyan ngayon ng product link mo. So lumalabas ito kapag mag-upload ka ng product mo. Another example, so ano mangyayari kapag in-upload mo yon? Ganito makikita nyo po. Pero alam ko yung iba sa inyo naka-encounter na nun. Pangalan nun? I love Monday.com. Monday.com. This is Monday.com. It's a platform that helps us run our work, collaborate Wait with lang other po departments, understand our business, and reach our goals. So, Wala, asan ba yun? Hindi ko makita yung content niya na yun. Yung may nakita akong... Wait a minute hanapin ko maigi. Para may mapakita ko example sa inyo.
Hindi ko makita. Oh, mali ako. Dapat pala dito sa kailangan mag-share screen ako ah. Usually sa cellphone nakikita. Andiyan pa ba kayo? Hello, hello, hello. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Naiinip na kayo? Ayan. Alibaba.com factory direct sourcing. Enjoy fast dispatch and low MOQ. Okay, mag-share screen ako. Wait a minute. Ito na. Wait a minute. Hindi ko makita yung ano. Ano ba yan? Ang hassle. I need to change my wifi. Hindi ako nagde-detect ng ano, laptop ko. Wait a minute po ha. Konting tease na lang. Okay. Tapos, share screen ulit. Ayun, lumabas na. So, ganito po siya. For example, you're watching a video sa YouTube. So, nakikita nyo naman siguro yung share screen ko, no? So, for example, no? Ay, content is not supported. Wait lang, ah. Bakit ayaw niya? Nagko-content not supported siya sa AirPlay. Ano ba yan? Okay, wait lang ah. Ulitin ko. Parang alam ko na kung bakit. Kasi YouTube siya. So, ayaw niya mag-play sa YouTube. So, pag mag-play ako, basta panoorin niyo na lang to kasi ayaw niya mag-play eh. Yung, dito kayo napanood eh. Bakit nawala? Nawala yung videos niya. Here, yung we're back in Burak. Ayaw niya mag-play eh. Pero siguro screenshot ko na lang. So, screenshot ko na lang siguro.
So, ganito po yung itsura niya. Kapag nag-pop out yung product link doon sa YouTube. So, ganyan po siya. May nakalagay na view products and then lalabas yung products mo. So, ito yung inaano niya, yung Jisoo Life Mini Smart Jet Fan Rechargeable USB Fan. Kasi hindi po siya lumalabas dun mismo sa pinaka dito. Kung titingnan nyo po, no, pareho lang naman yung view natin. Pero dito, walang lumalabas na yung yung shop. Wala po dito. So, ito yung, dito ko siya napanood, yung nag-promote siya about doon sa, hindi ko kasi makita yung section na yun kung saan niya pinromote mismo yung yung Jisoo Life. Pero, ayun. Pero to be short, parang ganun po, ganun. So, ganun yung lalabas doon. Actually, may lalabas dyan na shop, na shop now. Or shop only. Yung shop mismo. And then, magpa-pop out doon yung product. So, anyway, masyado na ako matagal dyan sa part na yan. So, let's move on. So, ayun, YouTube Shopping Affiliate Program. So, isa yan sa mga pwede ninyong gawin para magkaroon ng visibility yung product ninyo. Okay? So, next we have the external paid ads. So, dyan yung magpo-post kayo ng Facebook ads. So, it's a paid ads outside the platform and then ang landing page ninyo, yung shop ninyo sa Shopee, Lazada, or TikTok. So, syempre, kung ako tatanungin nyo kung effective ba yan or hindi, effective naman, pero kung mag-ads din naman kayo, mag-ads na lang kayo sa loob ng Shopee, Lazada kasi nandun na mismo yung market ninyo. Kasi pag nandito kayo, I do not suggest na directly bebenta nyo yung product nyo sa Facebook ads, IG ads, or TikTok ads and the landing page is Shopee. So, much better, kayo, kung mag-Facebook ads kayo or magaganyan kayo, mag-ads kayo ng ganyan, magpa-checkout kayo sa labas. Pwede gumamit ng Endstock, pwede kayong gumamit ng Pancake, or pwedeng through Facebook messaging na check out na option ang gawin ninyo. But kung ang purpose ninyo is to create awareness, ipapakilala nyo lang yung product ninyo sa social media, yes, you can use the external paid ads. Pero direct selling, I do not recommend it. So in short, hindi lang dito sa ads yung pwede nating pagkuhaan ng traffic. Ads is just one element. Kaya nababasa nyo minsan comment ko, no? Ads is just a one part. Isang parte lang siya ng traffic generation. Pero kung titingnan ninyo, napakalawak ng page view generation or traffic generation. Marami kayong pwedeng pagkuhaan para maging visible yung product ho ninyo na hindi kayo nagbaabang lang ng benta sa ads. Okay? So, kung napansin nyo, sabi ko, Shopee Ads Mastery, Lazada Ads Mastery, pero nakikita nyo, itinuturo ko ito. Kasi kailangan yung suportahan yung item nyo ng ganito. Okay? So, ito yung pinag-usapan natin last week. So, recap pa lang tayo, no? Ito yung pinag-usapan natin last week and then natapos tayo doon sa Shopee Affiliate Program also. And I think we're done with the low-cost marketing strategy.